Vincent Calyada. Hello mga kalingapa, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para makalawak po natin ang pagtulong po sa mga tao na nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po kayong updated po sa aking mga bagong uploads. So ngayon kasama natin si Jeremy dahil meron pa akong special na tao. Isa po siya sa aking mentor at grabe po ang naitulong po sa akin nito ni Pastor ER. At siya po yung mag-a-advise din dito para mas maganda po yung maraming tao nag-a-advise. At isa pa dun, ang kagandahan po, si Pastor ER ay may lalapit ni Pastor ER si Jeremy sa ating Panginoon. Kaya, ayan, huwag po kayo mag-skip ng ads kasi malaking bagay po yan ng mga kalingap. So, tara mga kalingap, hintayin na po natin si Pastor ER. Tara po. So, ayan, let's yes, si Jeremy. Si Pastor ER. Good afternoon po. So, sinabi pa ni Jeremy na ikaw yung mentor ko. Yep. Si Hindi pala. In-invite mo ako sa kasal. Yeah. Ninong din. Yan, siya yung yung nagka-advise sa amin, yung mga dapat gawin. At nilapit kami ni Pastor ER sa ating Panginoon. Kaya ikaw din, gusto kong mailapit ka. Wow naman. So, ayan, pwede mong i-open yung mga naging problema mo kay Pastor ER para ma-advisean ka paano nga dapat mong gawin. Ilang days na ba kayong magkakilala nito? Matagal-tagal na din po. Parang may isang buwan na ba? Magka-isang buwan na din po. So, kumusta Jeremy? Anong pagkakaiba yung matagal niyong pagkikita sa buhay mo ngayon? Sa experience po ay kasi habang tumatagal po na kasama ko si Kuya Vincent ay iba na po yung turing ko sa kanya, parang po siya po yung patatandang kapatid kuya po. Kuya na. Parang tatay na rin po. Yeah. Siguro. Marami siyang pinagdadaanan kasi pas. Naiiyak siya. Pwede mong i-open sa sige. I-open mo para mas maintindihan ni Pas yung naging buhay mo. Mabigat pa rin ba? Yung mga bagay na nangyari. Yung po kasi simula po pagkabata ko ay palipat-lipat po ako ng tirahan. Iba-iba po yung mga kumukukup sa akin. Mga kamag-anak po ni Mama, ni Papa, side po ni Papa at ni Mama. Sobrang lang po. Kapag naaalala ko, sobrang po. Parang nagugulang po yung utak ko pag bigla po napasok sa isip yung mga pangyayaring hindi na dapat po alalahanin. Tulad na lang po nung yung hindi ko po makalimutan ng bata pa po ako na mag-asawa pong matanda ang nag-ampong sa akin. Tapos, kinulong po nila ako sa ilalim ng lababo. Kinulong? Opo. Sumisigaw po ako ng mama. May isip na rin po ako nun, pero maliit pa po. Pero wala ka sa magulang mo nun. Wala po. Bakit ka kinulong? Hindi ko lang po. Hindi mo makalimutan yun. Opo. Nasaan na sila? Matanda na po yun. Maliit pa po ako. Kinukup. Tapos nakailang bahay ka na kung mabibilang mo. Yung papalit-palit. Ang dami na po. Kasi yung tiyahin ko din pong nagkukup sa akin. Pinambun ko ako ni Mama din na patay na po yung tiyahin ko. Sobrang nagpapasalamat din po ako dun sa tiyahin ko. Dahil napakabait niya po yung tiyahin. Yeah. May mga taong ginamit ang Diyos para minsan kasi di natin, Kuya Vincent, nakikita rin yun. May tendency tayo na dahil sa bigat ng problema, makikita mo lang yung negative. Pero kapag naging bukas ka na may Diyos, pag binalikan mo yung buhay mo, may mga taong nilagay rin siya. Para yun yung rason kung ba't nandito ka ngayon. At isa doon si Kuya Vincent sa buhay mo. Minsan parang hirap magbilang ng pwede mo ipagpasalamat, pero pag babalikan mo yung buhay mo, meron din naman pala, marami rin na at
minsan yung pain na meron ka at yung doubts na meron ka, ang prayer ko, prayer din to, tingin ko ni Kuya Vincent ay hindi maglayo sa'yo sa Diyos. Bagkus kung meron ka mang doubts o meron kang mga isipin na hindi mo maintindihan, mas lalong ito yung tumulong maglapit sa'yo. Kasi niniwala ako kahit na ganun yung nangyari sa buhay mo, may magandang plano pa rin ng Diyos sa buhay niya. Hindi pa tapos ang storya. Yan yung gusto ko sabihin sa'yo ngayong hapon ko. Pag na-meet mo si Kuya, at nakita ko si Daddy Donut pa kumbaga parang ni-refer. Walang aksidente sa Diyos. Gusto ko magkaroon ka ng pag-asa na hindi pa tapos ang storya. Baka hindi mo pa nakikita yung dulo ng buhay mo. Pero kapag makilala mo ang Diyos ng mas malalim, wala pang 1% yung sobrang ganda pa na pwede mangyari. Yun ang gusto ko maramdaman, makita mo yun kasi napanood ko Kuya Vincent yung isang video niya, second video yata yun, na may pangarap siya pati sa kapatid niya mga kapatid. Yeah po. Tapos, hindi ko alam kung nagbago na yung sa mga sumunod na video, pero ang sabi mo doon sa second video, kahit yung mga taong hindi gumawa na mabuti sa kanya, gagawan pa rin niya na mabuti. And I think yun yung mensahe rin ng mabuting balita na kahit kay Jesus nakapako siya, di ba? Yung sabi lang niya, patawarin mo sila sapagkat di nila alam kung nilang ginagawa. So, nagustuhan ko yun, yung videos na napanood ko kasi parang ang iba pwedeng maging bitter na lang Sumuko lang sa buhay, which is may pagkakataon pwede. Pero huwag ka sumuko kasi may marami tayong example sa mundong ito na na-overcome nila yung mga pighati pa. At nakita nila may maganda pa rin sa hinaharap. At yun, pag sumikapan mo kahapon, kagabi, nakita ko sila JJ, sila Lolo, nasa Bagasbas. May kasama ako mga kabataan. Ang mga edad nila 21, 22, 23. Yung iba doon nagtatrabaho para lang makapag-aral ng kolehiyo. At yung isa nga, ang greatest achievement daw niya, nakatungtong lang siya sa kolehiyo. Pero ang lagi ko sasabi sa kanila, huwag mawala ng loob. Magsikap pa rin. Kasi may tulong pa rin ng edukasyon. Malaki sa pwede mo maging future. Kahit na minsan pwede ka magtrabaho kagad, may kikitain ka ngayon. Pero iba kapag nakatapos din, mas maraming option, may lakas ng loob, and may matututunan din naman Hindi lahat ma-apply mo sa buhay, syempre, yung naano sa college. Pero yung pag pinagsama mo yung diskarte, edukasyon, at mga tao, mahalaga yung mga tao na binibigay sa'yo ng Diyos So, sa akin, blessing to. Kung kanina nag-iisip ako pag nagkita tayo, ano yung mga tanong, pero ang nakikita ko doon pag-asa. Nakikita ko doon pagpapala na yung makilala mo lang to, malaking bagay ito. For me, malaking bagay kasi marami, dahil sa kanya nagkita pa tayo. O baka hindi pa ito yung huling pagkikita namin, di ba? So, madadagdagan ka na isang kuya. At least, sa bagay na spiritual, doon makakatulong ako sa bagay na yun. So, at least may dalawa kang kuya ngayon na hindi mo maiisip minsan nag-iisa lang ako. Kaya parang walang pag-ibig, walang pag-asa. Meron. Kapag dulo-dulo, syempre, sa kanya ka muna tatakbo Pero pag worst na worst, magbibigay ako sa inyo ng oras. Kasi naniniwala ko, Kuya Vincent, wala ring aksidente. Yung pagkikilala natin, nila Kalinga Prab. Alam ko, sa 8 billion na taong plus sa mga viewers natin, viewers mo. Diba, hindi aksidente yun, yung mga nag-i-sponsor sa mga tinutulungan mo. Diba? Feeling ko nga lakas ng ano nyo Parang siya ba latest na Siya latest. Kasi susunod-sunod yung video na nakita ko Wow, praise God. So, yan, sa lahat po ng nagmamahal kay Vincent Calyada at lalo na kay Jeremy na napanood ko pa lang, hindi pa lahat Kasi 30 minutes ka kuya gumawa ng video. Pero kahit ano ginagawa ko, nanonood ako. At matatapos ko yung ano na yun. Pero mamaya, pag nagpatuloy pa tong kwentuhan natin, meron ako review Kuya Vincent. Parang few months ago, gumawa ko ng isang maliit na mensahe
na outline. Hindi ko alam para kanino, para saan ko siya ikukwento. Ginawa ko lang siya noon. Ang pangalan ay Pag-asa, pero sa English, Hope, H-O-P-E. At kung paano yung message na yun pwedeng makatulong sa isang tao na naghahanap ng pag-asa. At yun, pwede natin mapag-usapan kapag, depende ko anong direction na vlog na meron ka. Yun ang baon ko para sa inyong dala. Sa mga nakikinig din sa atin, pati kay Jeremy. Pero, di ba po, Pas, ang napansin niyo, Pag-asa. Pag-asa. Dito para kay Jeremy. Nakikita ko sa kanya, may option ng tao pag nahihirapan. Pwede kang mawala ng pag-asa, wala na. Diba? Pwede ka rin mag-isip ng puro negatibo, makikita mo lahat ng negatibo. Ang delikadong itanong sa buhay yung bakit. Kasi minsan walang sagot doon eh. Bakit nangyari sa akin to? Bakit sa akin? Diba? Mahirap yung ganon. Pero pag ang questions mo ay ibahin mo na meron bang pag-asa? Ano ba ang pwede kong ihingi ng tulong sa Diyos? Sino ba yung mga taong pwedeng tumulong sa akin? Sa quality ng questions na meron tayo, pwedeng magkaroon ng quality ng sagot. Kumbaga parang yan eh, gusto mo magpapayat, kaso sinasabi mo, bakit ang taba-taba ako? Bakit hindi ako makapigil? Eh ang question dapat, paano kaya ako magpapapayat? Ano kaya ang pwede kong gawin? So, yung mga questions na yun, ang sa akin nakikita ko sa iyo pag-asa talaga. Hindi lang dahil pag-asa na madiskarte ka, kundi may kakaibang pag-asa na dumarating sa iyo sa buhay mo ngayon na hindi mo rin hiningi, hindi kontrolado, pero sakto sa pangangailangan mo. At sana talaga yung viewers, supporters, si Kuya Vincent, ay totoong makita yung transformation sa life niya. Kaya yun yung point ko kanina, pag-asa yung nakikita ko. Kasi sabi mo sa kanya, masipag, maganda yung ugali, di ba? Kaya nga po. Magalang. Yun yung mga, may sinasabi nga ako eh, sa iba't ibang mga grupo, ang hinahire daw ngayon ng companies, hindi lang sa matatalino at magagaling. Kasi daw ang galing at talino, pwede mong ituro. Pero ang ugali na mabuti, hindi basta-basta. Tama. Kaya kapag may ingredients ka na nung parang humble ka, magalang, yes, pwede minsan magtampo, magalit, pero marunong magpatawad. Marunong makinig. At huwag mawala ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Niniwala talaga ako walang imposible sa pwede walang limit nga actually sa kung anong pangarap. Ayun pala, sasabihin ko sa'yo, may kilala kasi ako na wala rin siya mga magulang, Kuya Vincent. Nagsumikap siya, nagpataguyod naman parang mga lola. Naging pulis. Wow! Maganda na yung buhay ngayon. So parang sa akin, parang pahalagahan mo yung bawat baitang ng eskwela and kung totoong pangarap mo maging sundalo, militar, or pulis, hindi imposible. Plus may Bible study din tayo sa pulis sa Bungkam Norte. Na-handle natin yan ngayon sa probinsya. So, nakakatuwa. Tinakita kita. Nanonood lang ako Kuya Vincent pag may post ka Salamat po. Pwede mong itanong kay Pas pwede kung anong pwede mong gawin para makalimot ka sa mga bagay na nagpapalungkot sa iyo. Kasi ma-advise Ano ba? Ano ba nangyayari? May time pa ba na nito mga nakaraan napapaisip ka pa rin ba? Nalulungkot? Paano yung ganun? Parang kagabi lang po. Kagabi lang. Fresh na fresh ko yan. Nakatambay po ako sa duyan. Okay. Sa likod po ng bahay. Okay. Nasolo ka lang doon, di ba? Opo. Okay. Gusto ko po palaging mag-isa eh. Oo. Iniisip ko yung minsan pumapasok po talaga yung mga negative na hindi po talaga dapat isipin. Oo. Iniisip ko po yung future ko, kung ano bang kakantungan ng buhay. Baka Yung patuloy kung puro ganito. puro pangit na lang. Sabi ko, paano na lang kapag iniwan ako ni Kuya Vincent? Sabi ko, wala na po yung support sa akin. Hindi naman daw po pangabang buhay yung pagtulog ni Kuya Vincent. Okay lang po, natulungan na po ni Kuya Vincent. Ibig sabihin, kung walang dumating na tulong si Kuya Vincent ito mga nakaraan,
Anong klaseng buhay na meron ka ngayon? Sobrang hirap po. Nangungutang po ako ng pera, pamasahe at pambaon po sa mga teacher ko. Nagbibigay yung mga teacher. Nag-aambagan po sila. So, naniniwala yung mga teachers sa'yo. Opo. Shoutout po sa mga teacher niya. Salamat. Mas palagi po nung mga teacher ko tinatanong yung kalagayan, kung kumusta daw po ako. Ibig sabihin may takot ka na kahit may tulong ngayon, yung Opo. takot mo ay parang pag ito naputol, parang saan ako pupulutin. Po. Ano naisip mo pag ganun? Pag syempre solo ka, nasa duyan kayo ng patuloy mo Iniisip ko palagi yung mga kapatid ko na pag di ako makapagtapos ng pag-aaral, wala po ibang malalapitan yung mga kapatid ko. Ilang kayo magkakapatid? Yung isa ko pong dun po sa tatay ko, dalawa lang po kami. Yung Sa nanay. kapatid ko po sa nanay, may dalawa pa po dyan. Apat. Tapos yung kapatid ko po sa tatay, may isa po yung Sa kasama niya iba? po. Sa iba. Ilan? Isa po. So, pare-pareho ang feelings mo dun sa 5. Opo. Close ka din sa 5. Ikaw yung panganay. At feeling mo may ibang kapatid ka na malungkot din o nahihirapan sa buhay. Opo. Yung kapatid ko pong lalaki kasi ngayon, natigil na po yung pag-aaral niya kasi habol po siya ng habol dun sa nanay namin. Ayaw niya po dun sa stepfather namin. Ngayon, pa grade 6 na po, siguro siya natigil na naman po. Baka bumalik na naman po siya. So, mabigat talaga yung buhat mo ngayon kasi Hindi po marunong magbasa yung kapatid ko. grade 6. Ayaw po yung mag-grade 6 na po sana. Ayaw pong, kasi yung nanay po namin hindi rin po marunong magbasa. Hindi rin sila nakatapos. Opo. Yung papa mo, Maaga na pong nag-asawa. pero yung papa mong tunay, yun yung inuwian mo minsan. Dati? Dati po. Ilang taon ka na ngayon na solo lang? Yung magsilo lang No, hindi po kasama. naglilipat-lipat na hindi mo kasama yung pamilya at nanay mo. Matagal na. Yun po, tagal na po. So parang siya na lang, Kuya Vincent, talaga namubuhay. Siya po. Parang siya na lang nagtsaga sa buhay niya, buhay yung sarili niya. Tapos yung mga tiyahin, parang hindi rin naman, nagsusupport naman pero hindi naman tuloy-tuloy, hindi kaya rin. So paano yun? Paano may iwasan yung ganun na siyempre dapat alam mo na huwag mag-isip ng ganun, di ba? Paano mo nalalabanan yung sobrang bighati? Yung parang wala ka na ng pag-asa. Siguro po, pagkagala po namin ni Kuya B. Masaya. Yung sa sobrang saya po. Medyo nakakalimutan. Kasi kasama mo na pala siya. Minsan kasama sa puso at minsan pinupunta ko siya sa bakit walang masaya. Yung Nice. marerefresh na yung pwede mong isigaw lahat. Na mababago yung isip niya. Oo, mas naunahan mo ako. Gusto ko sumama sa kanya sa pag-scout. Nagsabi ako nun eh. Kasi alam ko, masaya nga. So, sa akin, meron tayong kapangyarihang pumili. Mag-isip ng negatibo o mag-isip ng pag-asa. Sa akin sa ngayon, dahil mabigat pa yung sitwasyon, piliin mo na muna yung huwag mag-isip ng negatibo. Alam ko mahirap yun. Pero ito ay dahil may bago ka ngayong na nasasamahan, may bagong kuya na hindi naman katulad ng dati. Huwag ka muna mag-focus dun sa negative. Yung isang advice ko. Tapos dapat nga, Kuya Vincent, may kaibigan dapat siya
Kasi pag nag-a-advise ako sa mga school para makaiwas sa depression, hindi talaga pwedeng mabuhay mag-isa. Hindi pwedeng lagi, hindi pwedeng lagi ka nagkukulong. Hindi pwedeng lagi kang, yes, nag-i-enjoy ako ng tahimik, ng solo. Healthy way. Pero kapag, kuwari, nag-iisa ka, pero ang magiging epekto pala nun sa'yo ay emotional na negative or malungkot ka, kailangan mo lumabas. Kailangan mo may makausap. Tapos wag laging itatago mo yung emosyon sa loob. Sasabog yan eh. Masabog yan. Pero mahalaga lang yung may kausap. Mahalaga lang may kaibigan. Mahalaga lang na alam mo na may bago kang mga tao sa buhay mo na hindi ka nag-iisa. Na maganda yung intention at yung gusto talagang tumulong sa'yo. Plus na, tingin ko, Kuya Vincent, ang ganda ng support ng ng mga viewers mo all over the world na nanonood pinapanood di ba? Hindi tumitigil nakikita ko yung stats Sinusubaybayan siya. Sinusubaybayan ka. So, although para nag-uusap lang tayong dalawa, di ko lang kung sino sa kanila ang nakakapanood nito, pero may mga tao na, nakikita ko yung comments din pala, na Maganda ng comment. parang may support sa'yo na parang sana may mag-sponsor, sana magpatuloy ka. And ang gusto ko rin palang sabihin sa'yo, dahil na-inspired din ako doon sa iba mong sinabi, gamitin mong motivation na ikaw ay may 4 na kapatid, ay 5. At yun ay isang dagdag mo na isipin na maging positibo na para sa kanila. Magsisikap ako, para sa kanila magtatapos ako. Kasi hindi lang nagtatapos ang pagmamahal mo sa kapatid mo sa pwede mong ibigay sa kanila. Kailangan mo rin silang mailapit sa Diyos Kasi lahat sa mundong ito, temporary lang Diba? Masarap yung kinakain natin, maganda yung magkakaroon sa buhay mo, sa future. Pero hindi lang yun ang buhay. Mas maganda yung pinangako ng Diyos na buhay na wala hanggan na kasama siya. At yun, hindi yung kayang bayaran ng mundo. Yun, hindi yung kayang nakaawin sa'yo. Yun, hindi ka pwedeng pagkaitan. At yun, pwede mong ibigay rin sa mga mahal mo sa buhay. So sa akin, mag-focus ka muna sa, yun, mahalaga may kaibigan. So meron ka naman mga barkada. Magpainit, huwag magkulong, huwag sa madilim, mag-ehersisyo, kailangan, manalangin, mas lalo na pag may pagdududa, may takot, pangamba. Ganda nga ng pinost mo kanina, may pinost ka na sa GC, di ba? Halos pareho nung nasa notes ko rin sa Isaiah. So, yun. Tapos, yung bagong experience, yung pala, ang nag-i-exist, medyo malalim lang ito sa sasabihin ko, no? Kapag inalala mo yung mga bagay mo sa past, ibig sabihin umaalis ka minsan sa present para lang alalahanin yun. So minsan nakapako tayo sa nakaraan kung yun ay hindi maganda, nire-replay natin para kang sumasakay ng time machine, pumupunta ka doon, nasasayang yung ngayon. Na dapat yung ngayon may pag-asa ka para magbago, may pag-asa ka para magsikap, may pag-asa ka para magtiwala sa Diyos. Ang nangyayari, ang mga tao minsan na nadidepress or parang nakapako na sila sa nakaraan Parang yung ginawa. Binabalikan nila yung nakalipas. Binabalikan nila. Kaso, ang problema, ang nakalipas na. Wala akong pwedeng gawin para baguhin yung past mo, yung kinulong ka dun sa ilalim. Wala. Pero meron kang pwedeng gawin simula ngayon at sa mga susunod. Kung paano mo papagandahin yung buhay ng mga kapatid mo, paano ka magsisikap. Magsisimula lang yung ngayon. Pag sumasama kay Kuya Vincent, instead na habang nakasakay ka or magkasama kayo, aalalahanin mo na naman. So, aalis ka na naman sa present nun pag aalalahanin mo. Ang gawin mo, i-enjoy mo yung bawat moment na meron ka. At yun ang ginagawa ko ngayon. Pag kasama ako, kunwari nila Vincent, focus na ako doon sa moment na yun. Kasi ito yung nag-i-exist ngayon, Isipin mo daw, sa ating tatlo at sa buong mundo, ito ay shared memory nating sa moment na to. Plus yung nanonood, kasama po namin kayo. Kumbaga parang sa moment na to, tayo magkakasama. Nag-invest siya ng time sa'yo. Nag-invest yung mga manunood at support para sa'yo. Yun pwede mo ipagpasalamat na hindi ka nag-iisa sa mundong ito na yun ang maganda sa internet sa ginagawa nila Kuya Vincent na yun lang.
kumapit ka sa pag-asa na meron. Huwag ka muna makinig dun sa mga negative na imagination o boses na kasi hindi naman totoo lahat yun kagad eh. Paano na pag iniwan ako ni Kuya Vincent? Di pa naman siya nangyayari. So kung Iniisip niya lang. iniisip mo pa yun eh. Pero hindi pa naman eh. Hindi naman siya nagpapakita ng ganun eh. So, Nauuna po. nauna, Opo. advance. Yung pala, ang generation ba ngayon, advance. Opo. Nag-isip. So wag mo sayangin yung moment. Mag-focus ka muna sa pag-asa, tapos sa hinaharap naman, mangarap ka ng malaki. Opo. Walang imposible pa rin. Sa tao na may pananampalataya at magsisikap, walang imposible. Alam rin yun ng mga nanonood natin. Pag talaga nagsikap ka, may mga taong nagmamahal, tutulong sa'yo. Ngayon, Jeremy, ayun na meron kang naintindihan. Katulong ba sa'yo itong natin? Opo, sobrang dami po. So, Sana yung advice ni Pa, mga isa puso, isip mo, no? Doon nga, may naintindihan na ako sa sinabi niya eh. Sabi ni Pa, huwag mong balikan yung nakalipas. yeah. Kasi pag binalikan mo yung nakalipas, nasasayang yung stress na ginagawa mo. Oo. Pwede mo mabago sa sarili. Opo. Tsaka wala tayong mababago talaga sa past. Eh. May matututunan ka. May matututunan ka na sana wag ulitin, wag maulit. Pero kung akwari, yun yung storya ng nahulog, natapon na gatas, yung spilled milk, di ba? Kahit anong gawin mo, magpalakat ka, umiyak ka, wala, natapon na siya. Kailangan mo may binabasa ako kanina, Kuya Vincent, yung may kakayahan ka daw na piliin yung lesson sa mga pangit sa buhay. Pag daw nagsasabi ang tao sa'yo ng no, tinuturuan ka kung paano ka maging independent. Pag may mga taong nag-abandon sa'yo, tinuturuan ka daw nun para tumayo sa sariling paa. Opo. Pag minamata ka ng mga tao, mababa ang tingin nila sa'yo, nagkakaroon ka ng pag-asa naman na tumingin ka naman sa taas para sa tulong ng Diyos. So kumbaga nasa perspective natin yun eh. Pipiliin mo ba yung negatibo o may lesson pala dito si Lord ah. At dapat kahit magsisimula ka pa lang, mas makikilala mo ang Diyos sa buhay mo, which is yun ang ma-advise namin sa'yo ni Kuya Vincent. Pag nakilala mo si Lord na mas malalim, sobrang lakas ng loob mo nun. Kasi kumbaga parang kasama ko ang Diyos sa gagawin ko. Kasama ko ang Panginoon sa pangarap ko. Alam kong di niya ako pababayaan. Alam kong yung mga kapatid ko, papanalangin ko sila. Nakikita ko yung kinabukasan na baka kasama. Malay mo, baka may sponsor. Meron bang ganon sa pangarap mo, Kuya Vincent, na may mag-sponsor dito na tungkol dun sa mga pangarap niya? Ganun po yun. Marami naman mga mababait ang puso na talagang tutulong sa tulong. Baka bahay talaga din, di ba? Bahay na makuha niya yung mga kapatid niya, di ba? O kaya scholarship. Ang kalingap, o kaya pambaon. So yan, thank you, Pas. Yes. Magandang mensahe sa advice kay Jeremy. Pas, ikaw na po mag-bless nitong food natin. Pray natin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na nagkasama-sama po kami, nagkatipon-tipon. Salamat, Lord God, sa mga pagpapalang ito sa aming harapan. Lord, salamat na ikaw ang nagpo-provide sa aming mga pangailangan. Nawa ma-enjoy po namin to maging kalakasan sa aming lupang katawan. At Lord, kagawin namin to na may pagpupuri pa rin po sa iyo. Salamat, Lord, sa ginagawa mo sa buhay ni Jeremy. Samahan mo po siya sa mga panahon, Lord, na siya ay malungkot. Sa mga panahon na nawawalan siya ng pag-asa, Lord God, yakapin mo siya, Lord God, ng iyong pag-ibig at pag-asa. At Lord, niling ko, Lord, ito ay magdulot din, Lord, ng kaligtasan sa kanyang buhay. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Pas. Sarap po, masarap. Pusinta si Pas yan. Ito lang yung request ko talaga kasi Thank you, Pas. may naming meeting. Yes po. Lalabas dyan sa aking YouTube channel. Yeah, so mga hindi pa po nakaka-subscribe for Bible studies, prayer requests, encouragement channel ko po. Salamat kay Vincent. Thank you po. So, ayan, Jeremy, nahatid na kita dito sa inyo at ito pang allowance mo. Ayan, mula sa aking YouTube channel. Ano yung natutunan mo sa pag-ano natin ni Pastor ER? Naiyak ka pa.
nailabas mo yung damdamin mo? Sobrang dami po natutunan. Tulad po na huwag mo isipin yung mga bagay na mga dapat hindi dapat isipin na ikaka-down mo. Huwag mong balikan yung mga nakaraan, isipin mo yung nangyayari ngayon, mag-enjoy ka. Huwag kang mag-iisa, makihalubilo ka sa iba, lalo na kung alam mo yung taong lalapitan mo yung makakatulong, makakagaan sa huwag kang makakalimot palagi magdasal sa Panginoon at magpasalamat palagi sa biyayang tatanggap mo mula sa iba't ibang tao. At mahalin mo at isipin mo yung mga taong nasa paligid mo, patuloy ng puso kong tatagmamahal sa kanila. Okay, o sige, sana naisip puso at isipan mo ha. O mag-ingat palagi. God bless sa'yo, Jeremy ha. Okay, bye-bye. Ingat po. Okay.